Sa ating huling pag-aaral mga kapatid in John chapter 7, nakita at napag-aralan po natin kung gaano po kaimportante si Jesus sa ating buhay. Lalo na po sa panahong nung maipagdiwang po nila yung tinatawag ng pista ng pagtatayo ng mga kubol. Kung saan ang nilalarawan po nito mga kapatid ay walang iba kundi yung gagawin ni Kristo sa mga sasampalataya sa Kanya. At bagamat naging sentro po ng ating pag-aaral last week, yung lumapit kayo kay Jesus, kayo mga nauuhaw, kayo mga nagkakaroon ng gutom at uhaw na makilala po ang Diyos, sabi po niya ang nilalarawan po ng tubig na ito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kung saan nais ko po nitong hapon, mabigyan po tayo ng pang-unawa sa pamagitan ng banal na Espiritu, kung ano po yung ibig sabihin ni Jesus, nung sabihin po niya in verse 39, ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na Espiritu na malapit ng tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, pero hindi pa na ipagkakaloob ang banal na Espiritu ng panahong iyon. Na maaari ho natin isipin, ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo na mga panahong ito, sumasa kanila na po ba ang banal na Espiritu? And the answer is yes and no. Dahil imposible na ang tao po ay magsisi at sumampalataya kay Jesus kung wala po yung operation o yung pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. Pero sa ibang banda, kitang-kita din po natin na hindi ho natin maipagkakaila na sinasabi din po ng malino ng Biblia na hindi pa na ipagkakaloob ang banal na Espiritu ng panahong yun dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. So ang tanong po kanina, is the Holy Spirit already operating in the lives of men who placed their faith in Christ? Ang sagot ay oo. Pero ang tanong, ayon po sa nakasaad po dito, ibinigay na po ba ni Jesus yung fullness of the new covenant work of the Spirit sa buhay ng mga sumampalataya sa Kanya? And the answer is, hindi pa ayon sa mga panahong ito. And the reason why napaka-importante mga kapatid na mapag-aralan ho natin ito, unang-una, we need to understand what Jesus meant by hindi pa na ipagkakaloob ang banal na Espiritu ng mga panahong ito. At pangalawa, nagkaroon na matinding debate, not only after the Reformation, maging as early as the early church period, kung ang tao po ba ay naranasan po niya ang born again, nung buwaba po ang Espiritu on the day of Pentecost, pero hindi daw na born again, yung mga tao noon unang panahon, habang hindi pa ho bumababa ang Espiritu Santo. Na sa madaling salita, nagsimula po ba ang pagkilos ng Espiritu Santo in making men born again on the day of Pentecost? Or this already took place before Pentecost? Ayon sa Acts chapter 2. Yan po ang ating pag-aaralan nitong hapon. At marami po tayo titignan ng mga talata mula sa Lumang Tipan para makuha po natin kung ano po yung operation ng Espiritu Santo sa Lumang Tipan bago po ho ipinadala ng Ama at ng Anak ang banal na Espiritu. So let's work with the first question. Nag-ooperate na po ba ang banal na Espiritu during the times of the Old Testament saints? Unang-una, pag-aralan po natin yung salitang puspos. May mga tao po ba na napuspos? May mga tao po ba that were filled with the Holy Spirit in the Old Testament? Ang unang halimbawa ay makikita po dito in the book of Exodus chapter 31. Exodus kapitulo 31, talatan 3. Exodus chapter 31, beginning at verse 3. At may isang lalaki na binanggit po dito who was filled with the Spirit. Exodus 31 hanggang 2, talatan 2, sabi ng Biblia, pinili ko si Bezalel na anak ni Uri, na apo ni Hur, na mula sa lahi
ni Judah. Pinuspos ko siya ng aking espiritu para bigyan siya ng kapangyarihan na magkaroon ng karunungan at kakayahan sa anumang gawain. I have chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kinds of skills. So, malinaw na may tao by the name of Bezalel na puspos ng Espiritu po ng Diyos. Pero we must not forget kung ano po yung operation ng Espiritu Santo sa kanyang pagpuspos kay Bezalel. At ano po yun? Siya po ay pinuspos ng Espiritu Santo upang magkaroon ng karunungan at kakayahan sa anumang gawain. At bakit po pinuspos ng banal na Espiritu si Bezalel ng karunungan at kakayahan? Verse 4, sa paggawa ng magagandang bagay na ginto, pilak at tanso. So malinaw na itinuturo po ng Biblia, may mga tao po na pinuspos ng Diyos ng kanyang Espiritu, pero nasa konteksto sa paggawa ng mga ilang bagay. Pangalawa, si Moises at yung 70 elders. Basahin po natin ang Numbers chapter 11, ang Bilang kapitulo 11, talatang 16. Numbers chapter 11, beginning at verses 16 and 17. Numbers chapter 11, verses 16 and 17. Tignan niyo po ang nakalagay. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, tipunin mo ang 70 sa mga tagapamahala ng Israel na kilalang kilala mo sa mga pinuno ng mga mamamayan at papuntahin sila sa toldang tipanan at patayuin sila roon kasama mo. Verse 17, bababa ako at makikipag-usap sa iyo roon at ibibigay ko sa kanila ang ibang kapangyarihan na ibinigay ko sa iyo upang makatulong sila sa pamamahala ng mga tao para hindi lang ikaw mag-isa ang namamahala. Or in English, verse 17, I will come down and speak with you there, and I will take some of the power of the Spirit that is on you and put it on them. So si Moises, bukod pa kay Bezalel, meron po siyang Espiritu ng Diyos. Pero ang function ng Espiritu po ng Diyos kay Moises, at makikita din po natin mamaya sa mga 70 elders, ay upang alagaan ang mga taong sakop nila dahil sila po ay ipinagkatiwala po ng Diyos o pinagkatiwalaan rather than Diyos na pamunuan ang mga Israelita. Kaya tignan niyo po yung naging resulta po nito sa mga 70 elders. Ibaba po natin ang basa sa talatang 25. Verse 25. Pagkatapos, bumaba ang Panginoon sa pamagitan ng ulap at nakipag-usap kay Moises. Kinuha niya ang ibang kapangyarihan ni Moises at ibinigay sa 70 tagapamahala. At nang matanggap nila ito, nagsalita sila kagaya ng mga propeta, pero hindi na ito nangyari pang muli. Now, notice hindi ibinigay ang Espiritu Santo sa lahat ng mga Israelita. Hindi ibinigay ang Espiritu Santo kahit kanino. Ang sabi ng Biblia, there were only a specific, selective few kung kanino ibinigay ang Espiritu Santo. It was temporal, it had a function, it had a period of time, pero hindi nanatili, as what we would see in the Old Testament. Pero ang tanong, mga Kristiyano lang po ba, mga mananampalataya lang po ba ang binigyan ng Espiritu Santo sa Lumang Tipan? Maging si Balaam ay binigyan din ng Espiritu ng Diyos. Basahin po natin ang Numbers chapter 24. Bilang kapitulo 24. Talatang 1 hanggang 2. Numbers chapter 24. Beginning at verses 1 and 2. Tignan niyo po ang nakalagay. Numbers 24 verses 1 and 2.
Samantala ng mapag-isip-isip ni Balaam na gusto ng Panginoon na pagpalain ang Israel, hindi siya nang kulang katulad ng ginawa niya noong una. Sa halip, humarap siya sa desyerto at nakita niya mga Israelita na nagkakampo ayon sa kanilang lahi. Pagkatapos, pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos. At sinabi niya, ako si Balaam na anak ni Beor at may malinaw akong pangunawa. Now, ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos sa buhay naman po ni Balaam ay hindi kagaya ng kapuspusan na makikita po natin sa mga ibang lingkod ng Diyos sa talagang nagtiwala kay Yahweh. Kundi ang function ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos kay Balaam ay para maghasik ng pagpapala and prophecy sa mga Israelita at hindi sumpa. So we can say that the operation of the Holy Spirit in the Old Testament are not all the same. May kapuspusan na tumutukoy po sa paggawa ng tolda. May kapuspusan upang mamuno at mamahala. May kapuspusan upang magbigay pagpapala sa mga Israel na instead of sumpa ang ibigay, pagpapala. Ganon din nangyari mga kapatid kay Joshua, chapter 27. Numbers, chapter 27. Talatang 18. Numbers 27, verse 18. Tignan niyo po ang nakalagay. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, ipatawag si Josue na anak ni Nun, na puspos ng Espiritu, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanyang ulo. Now, bakit po pinuspos ng Diyos si Josue noong mga panahong ito? Dahil pagkatapos po mamatay si Moises, ang susunod na mamumuno upang alagaan ng mga Israelita ay si Josue. At hindi ho niya magagawa na alagaan ng mga Israelita kung wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Now, nabanggit po kanina ni Brother Joshua ito. Ang Espiritu po ba ng Diyos ay nananatili permanently sa mga Lumang Testament saints na mga panahong yun? May pahiwatig, as we will see mamaya, Lord willing, mga halimbawa kagaya po ni Saul. Umalis ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Hindi dahil nawalan po siya ng kaligtasan, but rather ang function ng kapuspusan ng Espiritu sa mga hari noong unang panahon ay bigyan po silang karunungan at kaalaman upang magbigay gabay sa mga Israelita. Pero dahil nga si Haring Saul ay tumiwalag sa utos ng Diyos, at mas pinakinggan po niya ang tinig ng mga tao at ang kagustuhan ng mga tao, kaysa po kay Yahweh, umalis ang Espiritu sa kanya. Yan ang rason kung bakit natakot si Haring David nung maisulat po niya ang Salmo 51. Take not your Holy Spirit away from me. Dahil sigurado ang background ng kanyang pahayag ay tumutukoy kay Haring Saul, na dahil po kitang-kita ho niya at alam po niya na umalis ang Espiritu ng Diyos kay Saul, natakot po siya dahil sa kanyang pangangalo niya na ginawa laban sa Diyos, laban kay Uriah, ay iiwanan din po siya ng Espiritu Santo at mawawala na po siya ng gabay at karunungan upang maging leader ng Israel. Maging si Propetang Ezekiel, makapapansin po natin dito in Ezekiel chapter 2. Kung ating po babasahin, Ezekiel chapter 2, beginning at verses 1 and 2. Ezekiel chapter 2, verses 1 and 2. Tignan niyo ha. Sinabi sa akin ng tinig, anak ng tao, tumayo ka dahil may sasabihin ako sa iyo. Habang kinakausap ako ng tinig, pinuspos ako ng kapangyarihan ng Espiritu at itinayo ako. Pinakinggan ko ang tinig na kumakausap sa akin. Nang ibig sabihin, in this instance, nakita ho natin pumasok ang Espiritu kay Ezekiel. Pero ang tanong kanina, nananatili po ba ang banal na Espiritu sa mga lingkod ng Diyos permanently in the Old Testament?
Well, nakita ho natin dito in chapter 2, pumasok ang Espiritu. Pero inulit na naman in chapter 3. Basahin po natin ang chapter 3, verse 24. Chapter 3, verse 24. Excuse me. Sabi ho dito, pagkatapos, pinuspos ako ng Espiritu. Pinatayo at sinabihan, umuwi ka at magkulong sa bahay mo. Most teachers of the Word of God and scholars would say that the Spirit of God entered into Ezekiel in chapter 2. Pero hindi nanatili po doon, kundi pumasok ulit ang Espiritu kay Ezekiel in chapter 3. Kasi kanina in chapter 2, napuspos na ho si Ezekiel. At kung siya'y napuspos, dapat nanatili ang Espiritu sa kanya. Pero inulit na naman in chapter 3 na kailangan po siya mapuspos ulit. Meaning there was a second time kung saan pumasok ang Espiritu kay Ezekiel. So dito ho natin nakikita mga kapatid that the operation of the Holy Spirit was not only selective. Hindi lahat ay napupuspos. At kung lahat ay napupuspos, ayon po sa mga halimbawa na nakita ho natin, hindi pare-pareho ang pagkilos ng Espiritu sa kanilang buhay. At ang kapuspusan ng Espiritu sa lumatipan ay hindi lang po nalilimitahan sa mga naniniwala kay Yahweh, maging sa mga kagaya ni Balaam, Haring Saul, ginamit din sila ng Espiritu ng Diyos. Now, here is what is interesting. Kung babalikan po natin ang Gospel of John, dito po tayo sa Juan Kapitulo 14. John chapter 14. Talatang 15 hanggang 17. John 14 verses 15 to 17. Jesus is giving further emphasis sa kanyang binanggit kanina in John 7. In John 14:15 to 17, sabi po dito, kung mahal niyo ako, susundin niyo ako at ang aking mga utos, at hihiling ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Now that is interesting. Tinanggap ng mga alagad ni Kristo si Jesus, indicating they were born again. Kasi imposible na sumunod po sila kay Kristo, though imperfect, at sumampalataya sila kay Kristo, though their faith was imperfect, pero imposible na hindi po sila nakaranas ng born-again experience. Pero the difference of their born-again experience sa binabanggit po ni Kristo dito is that kasama po nila ang Espiritu, pero hindi pa ho nila natatanggap yung indwelling permanently ng Espiritu ng Diyos. Notice the wording here in verse 17. For He lives with you, and will be in you. There's a difference between the preposition with and in. We can say this, kasama po natin ang bawat isa, we are with each other. Pero mali na sabihin, Brother Joel is literally inside of me. Or Kuya Larry is inside of me. Or Nanay Leonila is inside of me. Mali yun. So here kita ho natin, yung nagmimistula at nagsisilbing tagatulong po nila during this time ay si Jesus. Pero may darating na tagatulong na hindi lang po nila makakasama, kundi mananahan sa kanilang puso. And that is the Spirit of God. Now that is very important. Bakit po? Dahil hindi lang po binanggit po ni Kristo yung mga salitang, makakasama mo siya, He will be with you, but He will also be in you. Sa inyo siya. And may binabanggit po sa lumang tipan na ang presensya po ng Diyos ay hindi nananahan sa loob ng mga tao,
kundi nakakapiling lamang nila. I will give you an example. Basahin po natin ang Exodus chapter 25. Exodus chapter 25, beginning at verse 8. Exodus kapitulo 25, talatang 8. Exodus chapter 25, verse 8. Look at what the text says. Ipagawa mo sa mga mamamayan ng Israel ang toldang sambahan para sa akin, kung saan titira akong kasama nila. Ipagawa mo ang toldang sambahan at ang mga kagamitan dito ay sa eksaktong tuntunin na sinabi ko sa iyo. Now notice the words here in English. Then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. Hindi sinabi, I will dwell in them, but among them. Meaning, saan po nananahan ang Espiritu ng Diyos? Saan po nananahan ang presensya po ng Diyos sa mga panahon po na yun? Sa toldang sambahan. It was in the tabernacle. Later on, it was in the temple. You want to meet the presence of God, you have to be where the temple is. Bakit po? Doon temporarily nananahan ang presensya ng Diyos. May mga instances naman kung hindi po ang temple, maging ang mga kampo ng mga Israelita. The Bible says God dwells with them. Kung babasahin po natin ang chapter 29 ng Exodus. Chapter 29, verses 45 and 46. Exodus chapter 29, verses 45 and 46. Tignan niyo po ang nakalagay. Maninirahan ako kasama ng mga Israelita, at ako'y magiging Diyos nila. Malalaman nila na ako ang Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Egypto, para makapanirahan akong kasama nila. Oo, ako ang Panginoon na kanilang Diyos. Inulit na naman, I will dwell among the Israelites. Then verse 26, so that I might dwell among them. I am the Lord their God. So were the Israelite people indwelt with the Holy Spirit? Ang sabi po ng Biblia, hindi lahat. May mga ilan lang na puspos. May mga ilan lang na pinuspos ng Espiritu Santo, pero yung binanggit ni Kristo kanina, makakasama niyo siya at sa inyo magpakailanman, hindi pa nagaganap nung panahon ni Kristo. Because as early as the Old Testament, the Spirit of God was only among them, with them, but not permanently in them. Naulit na naman po yan sa unang hari sa kung ating po babasahin. 1 Kings chapter 6, verses 11 to 13. 1 Kings chapter 6, verses 11 to 13. Sabi ho dito, sinabi ng Panginoon kay Solomon, kung tutuparin mo ang aking mga tuntunin at mga utos, tutuparin ko rin sa pamagitan mo ang ipinangako kay David na iyong ama. Maninirahan ako kasama ng mga Israelita sa templong ito na iyong ipinatayo at hindi ko sila itatakwil. And I will live among the Israelites and will not abandon my people, Israel. Now this begs the question, bakit po hindi naninirahan o nananahan permanently ang Espiritu sa mga tao noon? Is because ayon po sa tekstong ito, in order for God's presence to remain permanently, it requires perfect obedience to the law. Ang problema, wala ni isa ang tumutupad perfectly sa kautusan ng Diyos. That's why we see Haring Saul, umalis ang Espiritu sa kanya.
That's why we see, mga kapatid, may mga kaso na hindi lahat po ay sumasa kanila ang Espiritu Santo. Minsan umaalis for further work and further function is because what is required para manirahan ang Espiritu ng Diyos permanently is perfect obedience. No wonder why sinabi po ni Kristo kanina, hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu dahil hindi pa ako umaakyat sa aking Ama. Nang ibig sabihin, hindi pa natatapos ang ipinapagawa ng Ama sa akin. Because He needs a perfect work, a perfect mission, a perfect representative. Kaya hindi pa maibigay ang Espiritu Santo. Ngayon, mga kapatid, dahil yan ang nakita po natin in individuals and corporately, hindi natapos ang pangako ng Diyos dito. Dahil nangako po siya sa aklat ng Joel chapter 2, kung ating po babasahin. Dito po tayo sa mga minor prophets. Joel chapter 2, verses 28 and 29. Joel chapter 2, verses 28 and 29. Sabi po ng Biblia, So, Joel 2:28 and 29, at pagkatapos, ibibigay ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. At iyong matatandang lalaki ay mananaginip. At ang iyong mga binata ay makakita ng mga pangitain. Sa araw na iyon, ibibigay ko rin ang aking espiritu sa mga utosang lalaki at babae. Now, why is that significant? Because only certain kings have the Spirit. Certain judges, kagaya ni Samson and Gideon, have the Spirit. Certain prophets have the Spirit. Pero hindi lahat. Pero nangako po ang Diyos, may panahon, may isang araw, ibubuhos ko ang aking banal na Espiritu sa lahat, hentil man o Hudyo, malaya o alipin. Ang lahat ay ibibigay ko ang aking Espiritu. At sino yung lahat na yon? Yung lahat na nasa ilalim ng bagong kasunduan. Na sa madaling salita, yung lahat na tinutukoy po dito ni Joel ay yung mga taong na kay Kristo. Kaya tignan niyo po yung nakalagay sa Jeremiah chapter 31, Jeremias 31. Ano po magiging epekto ng pagbuhos ng Espiritu sa mga ito? Jeremiah 31, talatang 33 hanggang 34. Jeremiah 31, verses 33 and 34. Look at what the text says. Sinabi pa ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako, o sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel. Pagdating ng araw na iyon, itatanim ko sa isipan nila ang utos ko at isusulat ko ito sa mga puso nila. Hindi na nila kailangan panturuan ang mga kababayan o kapatid nila na kilalanin ng Panginoon sapagkat kikilalanin nila akong lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila. Anong ibig sabihin po noon? Sino po ang gabay ng mga tao noon? Una, si Samuel. Pangalawa, si Moises. Pangatlo, si Josue. Pang-apat, yung mga hukom. Panglima, yung mga hari. Pang-anim, yung mga propeta, major and minor. Sila ang nagiging gabay, sila ang nagtuturo. Sino ang Diyos? Manumbalik sa Diyos, magsisi sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Pero kapag ibinuhos na ang Espiritu, pagpasok ng bagong kasunduan, sabi ng Biblia, kapag siya'y pumasok na sa puso ng mga sasampalatay kay Kristo, hindi mo na kailangan ang isang Moises. Hindi mo na kailangan ang mga propeta. Kundi ang Espiritu ng Diyos na ang magtuturo sa kanila patungkol kay Jesus. Not the whole details of Christ, but enough for them to know that Jesus Christ is Lord, Savior, and God. Kaya tignan niyo po ang unang Juan, Kapitulo 2. 1 John, chapter 2.
Kung ating po babasahin, unang Juan, Kapitulo 2, talatang 27. Tignan niyo ho ang nakalagay po dito. 1 John chapter 2, verse 27. Napakalinaw po nito. Kung tungkol naman sa inyo, mga Kristiyano ang kausap ni Juan dito, ang banal na Espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo. Kaya hindi na kailangan turuan pa kayo ng iba, sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. You see? So ano pong ibig sabihin po ni Juan dito? Hindi nyo na kailangan may magturo pa sa inyo. Does that mean hindi na natin kailangan ng church? Hindi na natin kailangan ng mga teachers and pastors to lead the church? Hindi ho. Ang ibig sabihin po contextually dito ni Juan is that may mga nakapasok na mga huwad na guro na nagtuturo si Jesus ay hindi nagkatawang tao. Pero ang taong puspos ng Espiritu dahil po sa ibinigay na pangako in Joel and Jeremiah 31, ituturo ng banal na Espiritu in that day na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay nagkatawang tao. Si Jesus ang ikalawang persona ng banal na Trinidad. At hindi mo na kailangan pa tanungin yung mga gurong ito dahil ang magtuturo sa inyo ay ang banal na Espiritu. Kaya makikita po natin sa ating kasalukuyan, bakit may mga tao hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos? Wala sa kanila ang Espiritu. Bakit hindi tinatanggap na si Jesus ang ikalawang persona ng banal na Trinidad? Wala sa kanila ang Espiritu. Bakit may mga eskolar ng Biblia na tumiwalag dahil hindi nila matanggap na si Jesus ay Diyos? Matalino man po sila, marami po sila natutunan, may mga credential po sila, kaya lang ang kulang, wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Kaya yung sinabi po ni Joel po kanina in Joel 2, yung mga utusan na lalaki at babae, hindi lang yung mga magagaling, matatalino, may mga pinag-aralan ang makakakilala po sa Diyos in a scriptural way. Maging yung mga walang pinag-aralan, yung mga hindi kinikilala, yung mga mahihina dito sa mundo. Kapag sila'y pinuspos ng Espiritu Santo, which hindi pa ibinibigay sa panahon ni Kristo, when they have the Spirit of God, they will receive the Spirit and understand who Christ is. Now, in light of that Old Testament background, this is significant. Tingnan niyo po yung sinabi ni Kristo in John chapter 20, verse 22. Juan Kapitulo 20, talatang 22. John chapter 2, verse 22. John 20, verse 22. Excuse me. John 20, verse 22. Pagkasabi niya nito, hinangahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. And with that, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Now, may mga napapanood po tayo minsan sa mga sinuunang pangangaral sa telebisyon, kagaya po nila Benny Hinn, where kapag hiningahan po nila ang mga tao sa entablado, bumabagsak. At ang ginagamit po nila na teksto is John 20, verse 22, kung saan nakalagay, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Ang problema ho, unang-una, ay yung maling paggamit ng teksto. Dahil wala ho ito sa konteksto ng teksto. Pangalawa, walang nakalagay nung hiningahan ni Kristo ang mga ito, sila po ay nagbaksakan. So ang tanong, bakit po niya hiningahan ang mga alagad during this time? And most have come to interpret this text as to mean the reason why Jesus breathed on them was to prepare them sa darating na Espiritu in Acts chapter 2. They were marked to receive the indwelling of the Holy Spirit.
So hindi na ho kailangan sa ating panahon na hinahan po kayo ni Brother Joshua. Huwag tayo maniniwala sa ganun. Hindi anointed ang tawag doon. Wala sa tamang pag-iisip ang tawag ho doon. Na posible po ba na pwede pabaksakin ng Diyos sa mga tao? Walang imposible. Pero hindi natin pwede gamitin ito. Wala ho yun kinalaman sa konteksto ng John. The reason why Jesus breathed on them, notice, hindi po niya ito hiningahan in John 12, John 13, 14, 15, or 16. But He breathed on them in John 20. Why? Because nalalapit na po matapos ang kanyang misyon. And after He would resurrect, 50 days later, dumating na ang banal na Espiritu on the day of Pentecost. Now, the question might be, kung babalikan po natin yung napag-aralan natin in John 7, bakit po kailangan sabihin ni Juan na hindi pa ipinagkakaloob ang banal na Espiritu? Why does he have to say that? Because the purpose of the indwelling of the Holy Spirit is so essential sa buhay ng mga mananampalataya that without it, marami po tayong mga bagay na hindi natin magagawa. Notice ang tawag po sa Espiritu Santo, tagatulong. Literally, parakletos. Meaning, one who is along your side. One who is with you always. Sa lumatipan, nandoon ang parakletos pero temporarily. Selective few. Hindi lagi. And in order to maintain the Holy Spirit in your life, the way that the law demanded it was pure perfection, pero walang nakagawa. Kaya nakita po natin kay Ezekiel, papasok ang Espiritu, then mamaya papasok na naman po siya. Yung operation ng banal na Espiritu noon is not the same as today. Dahil hindi pwede manatili ang Espiritu ng Diyos sa sino mang sasampalataya sa Diyos until they live to perfection. Kaya kailangan buwaba si Kristo. You want to know the will of God? Kailangan buwaba si Kristo. You want to receive the Holy Spirit? Kailangan mo si Kristo. At ngayon, natupad na ni Kristo ang bagong kasunduan and the requirements of the law. Umakyat na po siya. Ang buwaba naman bilang the Comforter is the Spirit of God. So here's the question. Ano po ba ang purpose ng kapuspusan ng Espiritu sa bagong tipan? Because we must remember, uulitin ko ho, bago pa ho umakyat si Kristo sa langit, hindi pa na ibibigay in its fullness permanently ang Espiritu. Kaya may mga selected few lang, kagaya po ni John the Baptist. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, puspos na siya. Then you see Elizabeth in Luke 1. She was filled with the Spirit, kaya siya nag-prophesy. Maging si Zacharias, nung binuksan ng Diyos ang kanyang bibig, he was filled with the Spirit. But it's not the same as the infilling ng Joel chapter 2. So ano po ang purpose of the Holy Spirit in our lives today? Basahin po natin ang Lucas 24. Bakit kailangan ipagkaloob ang Espiritu Santo sa atin? Luke chapter 24, verse 49. Lucas, kapitulo 24, talatang 49. Luke chapter 24, verses 49. Why must we be indwelt with the Holy Spirit? Tignan niyo po sinabi dito. Luke 24, verse 49. Isusugo ko sa inyo ang banal na Espiritong ipinangako ng Ama. Kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. So yung mga nagtuturo na hindi pa daw ligtas ang mga alagad ni Kristo during this time dahil wala pa sa kanilang Espiritu, hindi nakalagay po dito hanggang sa dumating sa inyo ang kaligtasan mula sa langit. Hindi kaligtasan nakalagay, kapangyarihan. They already were saved. Hindi masasabi po ni Pedro,
You are the Christ, the Son of the living God. At hindi rin masasabi po ni Kristo sa kanya, flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven, kung hindi born again si Pedro. At karagdagan pa, si Juan mismo ang nagturo sa unang Juan 5:1. Those who are born of God believe that Jesus is the Christ. So if you believe that Jesus is the Christ, and you believe He is God in the flesh, and you believe He is the second person of the Trinity, you're born again. Pero yung rason kung bakit po kailangan matupad ang pangakong ito, dahil sumasa kanila po si Kristo, therefore, pwede na po sila balutan ng Espiritu Santo ng kapangyarihan. Kaya tignan niyo po nakalagay dito in Acts chapter 1, aanin po nila yung kapangyarihan na yan. Acts chapter 1, verse 8. Acts chapter 1, verse 8. Aanin po nila ang kapangyarihan na yan. Acts chapter 1, verse 8. Tignan niyo ha. Ngunit, pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. At ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin, mula rito sa Jerusalem, hanggang sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa buong mundo. So contextually, kailangan po ng mga alagad during the period of time, yung kapangyarihan ng Espiritu, the indwelling, para magpahayag, to explain the gospel, to do miracles, to heal the sick, to raise the dead, to write the rest of the New Testament books. Kailangan po nila ang kapuspusan na hindi pa ibinibigay ni Kristo noon in John 7. So the first purpose kung bakit po kailangan po ng indwelling ng Espiritu is to do the works of Christ. Number 2, para maunawaan po natin kung saan patungo ang mga mensahe ng Biblia. John chapter 16. John chapter 16. Beginning at verses 8 to 14. John chapter 16, verses 8 to 14. Tignan niyo po nakalagay. Pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila, at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Ipapakita niya sa mga tao na makasalanan sila dahil hindi sila sumasampalataya sa akin. Ipapakita niya na ako ay matuwid dahil pupunta ako sa Ama at hindi niyo na ako makikita. Ipapakita rin niya sa kanila na hahatulan sila ng Diyos dahil hinatulan na si Satanas na siyang nagahari sa mga taong makamundo. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi niyo pa kayang intindihin sa ngayon. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya, sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya, at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Pararangalan niya ako dahil sa aking manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. So when the Holy Spirit comes, ano po mangyayari? Conviction of sin. When the Holy Spirit comes, ano po mangyayari? Mauunawaan po nila that Jesus came from the Father. Kapag sila po ay napuspos ng Espiritu, ano po mangyayari? They will glorify Christ through the sharing of the gospel. Kaya imposible, kapag tayo po ay born again sa ilalim ng bagong kasunduan, na wala po tayong nais magbigay ng mensahe tungkol sa Ebanghelyo sa mga minamahal po natin sa buhay. Because that is the work of the Spirit. At hindi lang po yan, gagabayan po tayo unti-unti ng Espiritu ng Diyos upang lalo natin makilala si Kristo. Kaya sa aking mga kapatid na nandito ho ngayon na minsan tayo po ay nadi-discourage, nalulungkot at nagdadaing, sinasabi natin, bakit ganon? Mahal ko naman si Kristo. Tinanggap ko naman si Kristo, nagsisi naman ako sa aking mga kasalanan. Pero hindi ko maunawan ang lahat na nakasaad sa Biblia. It's because, mga kapatid, we have to look at it from this angle.
Yes, we have the Spirit of God. Pero, He's going to guide you progressively. Hindi nangangahulugan, mangmang ka, wala kang alam, wala kang pinag-aralan, hindi ka matalino, o wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. But rather, there are many things na makikita po natin sa Biblia that are not clear. A good example is yung sinabi po ni Pedro tungkol sa mga liham ni Pablo. Napakahirap na basahin ang mga liham ni kapatid na Pablo. Does that mean he didn't have the Spirit? No. Dahil hanggat hindi dumarating ang araw ng pagiging ganap, hindi magiging malinaw sa atin ang lahat o yung mga ilang bagay. Kaya nga hanggang ngayon in the Christian church, pinagtatalunan pa rin Sino ba ang tama? Pre-trib? Mid-trib? Post-trib? Dapat ba bautismo ng bata o hindi? Kailan maghahari si Kristo? After the tribulation? Before the tribulation? Kailan itatatag ang kanyang kaharian? Premillennialism? Amillennialism? Postmillennialism? Maging yung doktrina ng predestination, pinagdedebatehan ng mga ibang Kristiyano. Supralapsarian ba ang dapat natin tanggapin or infralapsarian? Ang sagot, hindi ko alam. Dahil hindi pa dumarating ang pagiging ganap. Kaya nga sabi ng Biblia, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ho dito mga kapatid, kapag dumating na po ang Espiritu Santo, ibibigay po niya ang pang-unawa. Tungkol po kanino? Kay Jesus. Tinatanggap mo ba na si Kristo ay Diyos? Yes. Kinikilala mo ba na ikaw ay makasalanan? Yes. Kinikilala mo ba na si Jesus ay Kristo na pinrophesy ng dumatipan? Yes. Then natupad yung sinasabi dito sa John 16. Now, karagdagan. What is the difference between the Spirit in the Old Testament and the Spirit in the New Testament? Yung mga tao sa lumang tipan na born again, pero hindi sila nabautismohan ng Espiritu. Which means the Spirit did not dwell in them permanently. In the New Testament, ang born again and baptism of the Holy Spirit, sabay mangyayari sa buhay ng Kristiyano. I want you to hear that again. When you become born again sa ilalim ng bagong kasunduan, kasama na rin po dito ang baptism in the Spirit. Why? Kasi sinabi ni Pablo sa unang Korinto 12, tayo po ay iisang kinatawan at binautismohan po tayo ng iisang Espiritu sa kanyang katawan. That's the difference. Hindi lahat ng Old Testament saints na born again had the Spirit of God indwelling in them in long periods of time. Pero in the New Testament, this is why we are under a better covenant, under better promises. Because now the Spirit of God will dwell in you at your conversion and now at your sanctification. And how do we know this? Because when the Spirit of God comes, tutulungan niya po tayo to overcome sin. Basahin po natin ang Romans chapter 8. Romans chapter 8, talatang 13. Romans chapter 8, verse 13. Romans chapter 8, verse 13. Ang pangatlong rason kung bakit kailangan po natin ang indwelling ng Espiritu is to overcome sin. Romans 8:13, sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa iyong makasalanang pagkatao, pero mabubuhay kayo kung susupili ninyo ang iyong makasalanang pagkatao sa pamagitan ng banal na Espiritu. Now, kaya naging sumpa ang kautusan sa lumang tipan sa atin dahil wala tayong kakayahan sundin ang utos ng Diyos. Kasi Pablo, kaya po niya nasasabi, ang kautusan alam ko, pero hindi ko magawa. Hindi ko masunod. Because the law was a curse for us. Hindi dahil masama ang kautusan, hindi dahil hindi banal ang kautusan, hindi dahil hindi po ito nanggaling sa Diyos,
Matter of fact, Paul said, the law is good, the law is holy, the law is righteous. The problem is, we are not good, we are not holy, we are not righteous. Pero kung susupilin po natin ang nais ng laman, not through the works of the law, not through the flesh, but through the Holy Spirit, magwawagi ho tayo. Dahil ang Espiritu ng Diyos is really the Spirit of Christ. Bakit ganun, pastor? May mga kahinaan po ako na napagtatagumpayan ko, pero may mga kahinaan na hindi. It's because hindi tayo dumalakad consistently with the Spirit. Basahin po natin ang Galatians chapter 5, talatang 24. Galatians chapter 5, verses 24 to 26. Galatians 5, verses 24 and 26. Ipinako na ng mga na kay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Huwag tayo maging mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa, at iwasan ang inggitan. Yan ang dapat po natin malaman, mga kapatid. Totoo na sa ilalim po tayo ng bagong kasunduan at totoo ibinigay sa atin ang Espiritu Santo to indwell in us forever. Pero hindi nangangahulugan, hindi tayo makikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya nga sabi dito magpatuloy tayo, walk with the Spirit. Hindi sinabi, when you have the Holy Spirit, you're perfect. No. The purpose of the Holy Spirit is to empower you for ministry. The purpose of the Holy Spirit is to guide you to the person and work of Christ. The purpose of the Holy Spirit is to help you overcome your sinful nature. Kaya nga, the Bible says in Romans 6:14, sin will not have dominion over you, for you're not under the law, but under grace. Kung magpapatuloy tayo in walking with the Spirit. Nang ibig sabihin, Panginoon, I need your help. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, help me overcome my weakness. Give me a hunger and thirst for the Bible. Hindi lang natatapos sa panalangin, tulungan niyo po ako with action na maipamuhay ko po ito. And the Spirit of God will help you. Yan ang bagay na wala ho noon. Kaya't kung titignan niyo po ang buhay ng mga alagad, sa buhay po ng mga alagad after Pentecost, ibang-iba. Look at John, son of Zebedee, mabangis. Siya po yung tinatawag po in the Bible, sons of thunder. Panginoon, hindi sila nakikinig sa iyo. Magpababa tayo ng apoy sa kanila. But after Pentecost, naging malinaw na kung anong dapat maging ugali ng isang alagad. Kaya mahinahon po siya sa kanyang pagsasalita. In 2 John, 3 John, 1 John, mga anak, mahal kayo ng Diyos. Magpatawaran kayo. Who taught him to be patient? Who taught him to be understanding? The Spirit of God. Si Pedro dati, siya po ay someone who could not confess Christ. Ikaw yata ang alagad ni Kristo. Hindi! Ikaw ang kasama ni Jesus. Hindi! Hindi ikaw yung nakita namin. Hindi, I curse the man. Pero the moment he was baptized by the Spirit, siya ang kauna-unahang in 120 people in the upper room na nangaral with boldness. Though he was not perfect, but he was a man of bold character. Kaya wag ho natin sasabihin, ako ay duwag at hindi ako pwede gamitin ng Diyos. Wala akong kakayahan magsalita. Aminin mo, wala kang kakayahan, pero wag mo sabihin, walang kakayahan ang Diyos na gamitin ka. If you walk in the Spirit. Now, madalas ko po binabanggit po sa inyo kanina that the Spirit of God did not remain permanently sa lumang tipan na saints. But in the New Testament, He will remain in you forever. Hindi yung nagkasala ako today, alis ang Espiritu Santo, tapos hihingi ka ng tawad, babalik na naman siya sa iyo. That's not how it works. Basahin po natin dito mga kapatid. In Ephesians chapter 1, Efeso kapitulo 1.
beginning at verses 13 and 14. Ephesians chapter 1, verses 13 and 14. Excuse me. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pagsampalataya ninyo sa Kanya. Ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos. Ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan siya. Do you know what that means? If you have the Holy Spirit, that means yung pinangako ng Diyos that He will return again, yung ipinangako ng Diyos na mawawala na ang kasalanan one day, at lulupigin po ng Diyos ang kamatayan one day, yung pinangako po niya, there will be a new heaven and new earth. How do you know that is going to come? How do you know matutupad po yan? Because you have the Holy Spirit. Yun ang palatandaan. Ang palatandaan ay hindi yung mga lindol, hindi yung kidlat po, hindi po yung mga nakikita po natin ng mga phenomena in our world. No. You will know that God's promises concerning these things will come to pass because you have the Holy Spirit. Lastly, Ephesians chapter 4, beginning at verse 30. Hanggang kailan mananatili ang Espiritu ng Diyos? Ephesians 4 verse 30. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos, at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. In English, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. When is the day of redemption? The second coming of Christ to the new heaven, new earth. Nang ibig sabihin, just because you fail and sin against God on this side of life, in no way does it mean aalis ang Espiritu Santo. Never. Because the one who's representing you is Christ. And as long as He lives, the Spirit will remain. Kaya yung katuruan na, nako, nakapagsinungaling ako. Nako, nakapagmura ako. Nako, hindi ako nakapagbasa ng Biblia for 1 week. Aalis na ang Espiritu Santo. Pero kapag ako'y humingi ng tawad, babalik siya. Teka lang. Hindi ka pwede humingi ng tawad kung wala ang Espiritu Santo. Hindi ka pwede magsisi hanggat wala ang Espiritu Santo sa atin. Pangatlo, para manumbalik ang Espiritu ng Diyos, you need to live perfectly. Ang problema, kung ngayon ang pamantayan, never siya babalik sa atin. So sino ho ang kaawa-awa? Tayo. Yan ang katuruan ko ho noon. Yan ang itinuro ko ho noon when I was an Armenian. Itinuro ko ho noon that if you sin drastically, the Spirit will leave you. But saan po natin nakukuha yung sorrow over sin? The Spirit. Saan natin nakikita yung realization na tayo ay nakasala sa Diyos? The Holy Spirit. At bakit ka nako-convict kapag ikaw ay nakakasala? If the Holy Spirit has left, walang illumination, walang repentance, walang conviction, walang nais to come back to God. That means, even if we've left God's law, God the Spirit never left us. Why? Because the Bible says, you are sealed, He is with you until the day of redemption. Kaya sa ating patotoo in the 1689 London Baptist Confession, ipinahayag po ng ating mga kapatid na Reformed Baptist, posible sa isang Kristiyano na puspos ng Espiritu, in seasons of his life to fall and fail against God, but the Spirit will never leave him in that situation permanently. Maaari mga kapatid,
dumarating po sa atin yung great discouragement, great shame and guilt of our past failures, current failures. Minsan iniiyak natin sa Diyos. I'm such a hypocrite. Hindi na ako nakakapag-ugnayan sa Panginoon in prayer. Hindi na ako nakakapagbasa ng Biblia. I'm so overwhelmed with life. My mind is tired. My soul is tired. My body is tired. Nagkukulang ako sa mga kapatiran. I want to do what is right in the sight of God. Nangihina ako. Bakit ganito? Matampuhin ako. Hindi ako marunong magpatawad agad. Kami mag-asawa nag-aaway. I'm not understanding to my children. And there are times where you doubt your salvation. It's because you're going through a season. But here's the good news. Bakit mo nakikita ang pagkukulang mo? Because nananatili ang Espiritu ng Diyos sa atin. Ang problema, it's not that you don't have the Spirit. Ang problema, mga kapatid, sa ating lahat, hindi tayo palagi lumalakad sa Espiritu. Walk in the Spirit. Right before we come to a close, bakit nga po ba ibinigay ng Diyos ang Espiritu? Para ho sagutin ang kahilingan ng isang lingkod ng Diyos sa lumang tipan. Ulitin ko ho, bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang Espiritu? Bakit nagkaroon ng pangako sa Joel 2? Bakit po nagkaroon ng pangako sa Jeremiah 31? Ang lahat ng ito, believe it or not, ay kasagutan sa panalangin at daing ng isang lingkod ng Diyos. Sino? Basahin po natin dito sa Numbers chapter 11. Bilang kapitulo 11, talatang 29. Numbers chapter 11, verse 29. Sino yung lingkod ng Diyos na yan? Sabi ho dito in Numbers chapter 11, verse 29. Pero sumagot si Moises, nababahala ka ba kung ano ang magiging resulta nito sa aking pagkapinuno? Kung sa akin lang, gusto kong bigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ang lahat ng mamamayan at makapagsalita sila kagaya ng mga propeta. In English, and Moses replied, "Are you jealous for my sake? I wish that all the Lord's people were prophets and that the Lord would put His Spirit on them." The book of Numbers was written perhaps in the same period of Genesis, Exodus, Leviticus, and Deuteronomy. 1405 to 1406 BC. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin in the year 30 plus AD, 2,000 years ago. Maaari may mga pagrereklamo po tayo sa Diyos na hindi nararapat. Bakit? Ang tagal sagutin ng Diyos ang aking panalangin. Tignan mo nga si Moises. Namatay na siya, namatay na yung mga ilang Israelita, namatay na yung mga ilang propeta, namatay na yung mga ilang hari, namatay na yung mga ilang lingkod ng Diyos. Pero sinagot ng Diyos pa rin ang kanyang panalangin on His perfect time, not Moses' perfect time. That teaches us something. You may be praying about a loved one. At maari, hindi pa dumarating yung kasagutan sa panalangin mo. Perhaps, baka hindi mo pa masaksihan na sagutin ng Diyos sa panalangin mo. Pero one thing is for certain. God always hears our prayer. Pero ang kanyang kasagutan ay dalawang bagay lang. Yes and no. But He always hears our prayers. Now, as we close, ito ang naging daing ni Moises. Hindi niya maibigay ang Espiritu sa lahat. Pero may dumating na mas dakila kay Moises na maibibigay niya ang Espiritu
sa lahat. At yan po ay si Hesukristo, ang ating Diyos, tagapagligtas at Panginoon. Kaya wala na ho tayo maidadahilan. Kung tayo po ay nasa lumang tipan, may maidadahilan ka pa eh. Pero ngayon, nasa bagong tipan po tayo, wala na ho tayo maidadahilan. Wala na ho tayo maidadahilan in not reading the Word of God. Wala na ho tayo maidadahilan that we cannot spend time with God. Wala na ho tayo maidadahilan that we cannot share the gospel. Wala na ho tayo maidadahilan that we cannot love the saints, forgive one another, carry each other's burdens. Because naibigay na ang Espiritu ng Diyos. The moment we make excuses is the moment we no longer walk with the Spirit. You need power, it's in the Spirit of God. You need guidance, it's in the Spirit of God. You need strength, it's in the Spirit of God. With that being said, totoo ang sinabi ni Kristo nung panahon na yon. Hindi pa niya na ibibigay pa ang banal na Espiritu. Pero hindi natin masasabi sa ating panahon na hindi na po ito realidad. Dahil ang lahat na kay Kristo ay hindi lang born again. We are also indwelt and baptized by the Spirit of God. All made possible because of the work of Jesus. At sa aming mga minamahal na bisita po ngayon, if you're not in Christ, wala din sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Do you want to know Jesus? Do you want to repent and love Jesus? Do you want your life to be changed and transformed? You're going to need the Holy Spirit, pero may kondisyon. You need to repent, believe the gospel, and accept Christ today. As we pray.